Mukhang may panibagong script na naman ang kanilang ihahain, no? At sa tingin natin ay parang to cover up, no? Kasi nga palapit na ng palapit itong flood control corruption issue doon sa doorstep ng Malacanang, or in fact nasa doorstep na nga ng Malacanang yan, no? So kailangan sila ng distraction, no, para mailihis, no, ang talagang usapin na yan na hanggang doon lang kay Saldico, at there are now some hints, no, na parang they will drop the ball on Martin Romualdez. This is all to shield, no, yung amo nila na si Bongbong Marcos, no, to isolate him from this corruption issue, which at best, no, or at the minimum he is complicit, no, na pinayagan niya, at worst actively participating siya. MJ. May iba naman tayo, Sir AB. Anong tingin mo dito sa palitan ng mga banat ni Senator Amy Marcos at Senator Ping Lacson? Well, it's a distraction, MJ. Let's not forget, no? Yung Blue Ribbon Committee, sinabi na yan ni Ping Lacson na magte-terminate na sila. Okay? Pero bigla ngayon niyang ni-revive on the premise na meron daw bagong impormasyon na dapat kailangang dinggin ng komite, no? At nakita ko yung interview niya or yung kapihan niya doon sa Senado, at mukhang may panibagong script na naman ang kanilang ihahain, no? At sa tingin natin ay parang to cover up, no? Kasi nga palapit na ng palapit itong flood control corruption issue doon sa doorstep ng Malacanang, or in fact nasa doorstep na nga ng Malacanang yan, no? So kailangan sila ng distraction, no, para mailihis, no, ang talagang usapin na yan na hanggang doon lang kay Saldico, at there are now some hints, no, na parang they will drop the ball on Martin Romualdez, sa tingin ko, kaya yung Blue Ribbon Committee ay kinoconvene nila ulit, no? Again, itong si Senator Lacson at yung ano ni Senator Amy ay panandali ang aliw lang ito ng ating mga kababayan, but let's not forget that the most important thing is matumbok sino talaga yung mastermind. Kasi ano promise ni Boying? May magpapasko, even Bongbong Marcos, may magpapasko daw doon sa kulungan. Magba-Valentine's Day na lang. Wala pang nakukulong na big fish. No, again, I'm not acquitting the small fry, the small fish, the engineers, no, yung mga sino-sino dyan. Pero wala pa tayong kongresista. Wala pa tayong pinatawag nga sa ICI, wala eh. Diba? Yung ICI hearings nga, hindi ni livestream. Yung transcript doon sa mga hearings, hindi pinablicize. So again, this is all to shield, no, yung amo nila na si Bongbong Marcos, no, to isolate him from this corruption issue, which at best, no, or at the minimum he is complicit, no, na pinayagan niya, at worst actively participating siya, which I believe na talagang this meron siyang imprimatur sa mga corruption na ito, MJ. Do you think, Sir EB, magiging productive itong mga issue ngayon sa bansa, questions sa investor climate, iba't ibang mga issue ng korupsyon sa ating pong hosting ng 2026 ASEAN Summit? Abay, mayroon pong mga activities dyan sa Cebu na gaganapin. Do you think it would lure in potential investors to do business here in the Philippines? I doubt, MJ, no? Kasi yung investor confidence does not equate to any multilateral events, no? Just like the ASEAN or the ASEAN Summit, no? Ang business confidence, grounded yan sa economic fundamentals at perception ng mga negosyante. And insofar as business confidence is concerned, even domestic investors are not confident of our economic prospects. Una na dyan, yung foreign direct investors, no? Or foreign direct investment, talagang bumulusok. Yung ating stock market,
na worst performing in the world, no? At ngayon nga, if you haven't noticed doon sa balita, gusto na nila na mag-invest ang SSS at GSIS, lahat yan mga pension funds, gusto nila, it was proposed by PCCI's Brian Ang about a few weeks ago or a month ago, na mag-invest sa PSE, sa Philippine Stock Exchange, para umangat naman ang Philippine Stock Exchange Index, who is now, kung titingnan mo, yung kaniyang price-to-earnings ratio is already a point above the 2008 global financial crisis levels. Walang global financial crisis level, pero yung stock market natin nasa 2008 level. Siguro mga bata pa kayo noon, pero that was really what do you call that? Ano yun eh? Talagang buong financial network ng buong mundo noon, talagang it suffered great losses. At ngayon yung stock market natin, ganun na ang paghahambing, no? Ganun na yung performance to the point na yung pension fund ng ating mga private sector employees at government employees, no? Yung future pension nila ay gusto na nilang gamitin para mag-invest doon sa mga kumpanya para ma-prop up yung ating stock market, para lang to window dress at titingnan ng mga investors from outside na maganda yung takbo ng ating ekonomiya. But they know better because the fundamentals are not there. Who would invest? Meron kang Vietnam, meron kang Thailand, meron kang Malaysia, meron kang Indonesia at Singapore. Between those countries and the Philippines, who is now mired in a provocative action with the Chinese in the South China Sea, yung threat of war, sino pang mag-i-invest sa atin? Kahit ilang APEC summit, kahit ilang ASEAN summit ang gagawin mo sa Pilipinas, if those fundamentals are not there and if those fundamentals point to the fact na hindi confident ang mga negosyante, wala talagang mag-i-invest dito sa atin, MJ. Bay EB, dagang salamat sa imong oras o gigayon sa ulitin. Mag-ingat sila sa iyo. Thank you. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat, MJ and Admar. Maayong gabi at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ulitin po. Sige noong EB Hugalbot, isang political commentator sa mga ganap, mga issue, mga kontrobersya ngayon sa ating bansa.